Hindi estranghero ang nagtaksil sa kanya. Isa ito sa mga malalapit, kasama niya sa paglalakad, sa pakikinig sa bawat araw. Parehong mga daan, parehong mga sandali, parehong mga aral. Naroon siya, hindi sa labas, kundi sa loob ng grupo. Isa sa 12. At kahit ganoon, may nagbago na. Hindi biglaan, hindi halata, unti-unti. Dahil ang pagtataksil hindi nagsisimula basta-basta. Nagsisimula ito sa puso. Hindi lahat biglaan, matagal na siyang nagnanakaw. Siya ang may hawak ng pera at kumukuha siya ng hindi kanya. Nakita niya ang mga himala, narinig niya ang bawat salita. Pero hindi siya nagbago. At habang tumatagal, nawalan siya ng paniniwala kung sino talaga si Jesus. Hindi siya ang haring inaasahan niya. Kaya nang dumating ang alok, 30 pirasong pilak, hindi iyon mahirap piliin. Hindi iyon biglaan. Iyon ay susunod na hakbang. At nang gabing iyon, lumapit siya sa kanila. Sa mga taong naghahanap ng paraan laban kay Jesus. At sinabi niya, "Ano ang ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo?" Walang pumilit sa kanya, desisyon niya iyon. At sumagot sila, 30 piraso ng pilak. Binilang, inabot sa kanya. At sa sandaling iyon, may linyang nalampasan. Isang pasya na hindi na mababawi. At mula noon naghintay siya para sa tamang oras, tamang lugar, para ituro kung nasaan si Jesus. At ang pinaka nakakagulat, naroon pa rin siya. Kasama pa rin nila, nakikinig, naglalakad, malapit, pero matagal nang lumayo. At walang nakakaalam kung ano ang napagdesisyonan niya.